Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa nasaksihan ni Zoe ay agad-agad itong umalis sa kanilang bahay at ito ay tinatawagan niya si Dr. Lyndon at kung saan hindi nga ito makontak. Kabadong-kabado nga si Zoe dahil sa mga ginagawa ng kanyang ina na kung saan kaya niyang pumatay ng isang tao para lang sa kanya. At dito na nga itong si Josa ay narinig ang balita na may aawardihan daw yung mayor na kung saan ito nga ang mga doktor na napakasipag at matulungin at kung saan dito nga binanggit ang pangalan ni Annalyn Santos, ang isang doktor na genius. At dito niya na sinabi sa mga chismosan niyang kasama na anak-anakan niya daw yan at kung saan dito niya at saksi siya sa paglaki nito na kung saan 3 years old pa lang ay kabisado na ang lahat-lahat na kung saan dito na nga niya pati ang kanyang asawa ay binibilhan na nga nila ng book si Annalyn para pang medisina na kung saan ito nga si Josa ay mahal na mahal niya itong si Annalyn. Pero hindi talaga inaasahan na magkagulo sila dahil sinisi niya sa kanyang mga kaibigan at saka sa mama ni Annalyn ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya sabi naman niya na kasalanan ko din naman kaya iniwan siya ng mga kasamahan niya na mga chismosa at kung saan dito na nga na lungkot itong si Josa na kung saan si Annalyn naman ay nangungulit kay Dr. Lyndon at kung saan gusto niyang malaman bakit si Zoe ay involved sa kanya na kung saan nakita nga niya at nasaksihan nga niya ang physical na nangyayari dito sa dalawa na kung saan sinabihan siya ni Dr. Lyndon na sundan mo yung kapatid mo at doon mo itanong kung ano ang katotohanan. Kaya dito si Dr. Annalyn Santos ay nagtataka kung bakit ganun na naman ang mga nangyayari kay Dr. Lyndon na kung saan ito ay nag-undergo naman sa psychiatrist na kung saan nagiging okay naman ito past few days. At hinginid sa kalaman ni Dr. Annalyn na may lihim pa lang itong sikreto si Dr. Lyndon kaya naging balisa na naman ito ngayon. Dito na nga gustong kausapin ni Dr. Lyndon si Dr. Carlos at dito na nga sila nagkumprontahan. Sinabi ni Dr. Lyndon, bakit hindi mo pa sinabi ang katotohanan kay Tita Lynette na kung saan kailangan niya ng malaman at kung saan selfish mo talaga, Dr. Carlos Benitez. Kung ayaw mong sabihin sa kanya, kundi ako na lang ang magsasabi ng katotohanan sa kanya. At dito na umalis si Dr. Lyndon at kabadong-kabado at balisa nito si Dr. Carlos na kung saan tinawagan siya ni Zoe. At nung tumawag si Zoe sa kanya ay lumabas siya dito at kung saan sinabihan siya ni Zoe na paalisin si Dr. Lyndon doon sa loob. Na kung saan may tangkang pumatay nga kay Dr. Lyndon kaya kailangan mailabas si Dr. Lyndon habang maaga pa na kung saan wala pang nangyayari o magaganap o madadamay sa mga pangyayari na kung saan agad-agad itong bumalik si Dr. Carlos Benitez sa daanan na kung saan sinabi niya dito na kailangan niyang bumalik sa loob para ito ay may kukunin siyang doktor na kung saan may nagtangkangang pumatay dito. At dito naman hinarangan siya dahil kasabwat ito ni Moira ang isang pulis doon na kung saan dali-dali itong sinabi ng pulis na tirahin mo na si Dr. Lyndon bago pa mahuli ang lahat kasi medyo mo nakaalam na si Dr. Carlos sa mga gagawin nila. At dito na nga pumalpak ang kanyang inutusan. Nakaharang kasi si Dr. Annalyn na kung saan nagsiselfie ito kasama ang kanyang mga kaibigan na kung saan hindi nila maiputok ang baril kasi may madadamay nga at ito nga ay isang genius na doktor na kung saan ito ay nagba-viral pa ngayon. At ito na nga hindi maiiwasan na ganito ang mangyayari at kwento dito ni Dr. Evangelista nakasama nito si Michael na kung saan hindi pa alam nila ni Giselle at
tsaka ni Chang Susan ang mga nangyayari na kung saan may nangyari nga doon sa event na iyon na kung saan may namaril daw at hindi pa alam kung sino ang natamaan. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.